gabi na pero wala pa rin siya dito sa bahay. Siguro nandun na naman yun sa bahay ng kaibigan niya. Umiinom kasama ang iba't ibang babae. Hindi ko alam kung bakit sobra-sobra na lang ang galit niya sa akin. Kahit wala naman akong ginagawang masama dito. Halos araw-araw na lang nga akong nasa bahay. Pinagbabawalan niya kasi akong lumabas para makipagkita sa mga kaibigan ko. Kaya hinayaan ko na lang dahil sinasaktan niya kasi ako kapag nagpumilit pa ako. Kahit nang magpunta sa mall na kasama si Manang ay hindi din pwede. Siguro isang beses lang ako nagpunta ng mall na kasama si Manang para bumili ng groceries namin dito sa bahay. Pero nasa loob lang ako ng sasakyan noon. Tapos si Manang nang pumapasok sa loob ng mall para bilhin yung mga groceries na kailangan namin. Di naman ganito si Max, dati eh. Ewan ko ba kung bakit bigla na lang siyang nagbago. Pati na ang pakikitungo niya sa akin ay nagbago na rin. Yung tepong palagi na lang siya galit kapag nakikita niya itong pagmumukha ko. Ako naman hinayaan ko lang siya sa kahit anong gusto niyang gawin sa akin. Kahit pa nga araw-araw niya akong sinasaktan, ay okay lang. Kasi mahal ko siya. Kaya dapat magtiis ako. Dahil ayaw ko kasi na mawala siya sa buhay ko. Kaya kahit ibaba ko yung pride ko, okay lang. Ang biglang dumating si Manang kaya nahinto ako sa pag-iisip. Kainin mo na itong pagkain at sabaw na hinanda ko dahil baka ito'y lumamig pa. Umuulan pa naman ngayon at masama ang panahon. Sabi ni Manang, habang nilalagay ang mga pagkain sa aking lamesa. Sige po Manang, ilagay niyo na lang dyan. Siya nga po pala hindi ba tumawag sa inyo si Max para sabihin kung anong oras siya uuwi? Tanong ko habang hinihigop itong mainit na sabaw. Hindi pero hayaan mo sasabihin ko sa'yo kaagad kapag tumawag na siya. Sabi naman ni Manang nang nakangiti sa akin, okay na ang mga pasa mo sa katawan, Kath? Biglang tanong ni Manang na ikinalungkot ko naman. Si Manang kasi ang unang nakakakita sa akin kapag sinasaktan ako ni Max. Nagagalit kasi ito kapag di ko ginawa kung ano ang gusto nito, lalo kapag lasing siya tapos gusto niya na may mangyari sa amin. Okay na po Manang, sabi ko. Siya nga po pala, kumain na po ba kayo? Tanong ko kay Manang. Mamaya na ako kakain pagkatapos mong kumain ka. Sige maiwan na mo na kita dyan dahil ako'y may gagawin pa sa kusina. Sabi nito pagkatapos ay dumiretso na sa kusina. Is Kira here? Tanong ko sa dalawang kaibigan ko na sina Ziggy at Tristan. No, she's not yet here bro. Narinig kung sabi sa akin ng kaibigan kong si Tristan. Maybe she's busy right Ziggy? Sabi ulit ni Tristan. Or baka naman na traffic lang dugtong ulit nito. I miss her so much kahit araw-araw na kaming nakikita sa office ay di ko pa rin maiwasan na di siya mamiss na sabi ko na lang sa sarili ko. Diba alam mo naman na magkaibigan si Kathlia at Kira? Paano kapag nalaman niya ang tungkol nito? That her friend and his husband have an affair? Seryosong sabi ko sa kaibigan kong si Max habang nakasandal sa malambot na upuan nila Ziggy. I don't care about her anymore. Walang ganang sagot nito sa akin. Okay sabi mo, sabi naman ni Tristan habang seryosong nakatingin sa akin. Shit, the brat called me so I answered it. Hello friend, sambit sa akin ng kaibigan kong si Kathlia sa kabilang linya ng telepono. She's never been my friend and now I'm acting friendly to her on the phone. Yes, Kath? Walang ganang sabi ko sa kanya sa kabilang linya ng telepono. Alam mo ba kung nasaan si Max? So, hanapan ba ako ng mga nawawalang asawa, Kathlia? Inis na sabi ko sa kanya. What did you said, Kira? Di ko kasi narinig yung sinabi mo. Naguguluhan na tanong ko kay Kira. Hindi ko alam kung nasaan ang asawa mo, Kath. Kaya kung ako sa'yo matulog ka na lang instead of waiting for him, uuwi naman yun kapag gusto niya. I said then turned off the phone. Kawawang Kathlia dahil hindi niya alam that me and her husband Max have an affair. Who cares, basta ang mahalaga nagmamahalan kaming dalawa ni Max, and that's enough. I'm planning to ruin their relationship at gumana nga naman ang plano kung paghiwalayin silang dalawa. Ang dali lang kasi paikutin ni Max sa mga kamay ko eh. Papunta na din pala ako sa bahay ng kaibigan ni Max. Kanina niya pa kasi ako hinihintay doon. Bye din, Kira. Sabi ko at nilagay na ang phone ko sa tabi ng aking unan. Naninibago talaga ako sa kaibigan kong si Kira. Para kasing may tinatago ito sa akin. Bahala na nga. Pagkatapos kong kumain ay nagmadali na akong pumunta sa kwarto ko at nakinig na lang ako ng mga paborito kong kanta. Siguro hihintayin ko na lang hanggang sa dalawin ako ng antok. Wala din naman kasi akong ibang ginagawa dito sa bahay.
Mahigpit kasi na ipinagbabawal niya ang paglabas ko ng bahay. Kaya hanggang sa may swimming pool area lang ako, kung saan malapit sa garden namin pwede tumambay. Every school days lang ako nakakalabas dito sa bahay namin. Max never go to my school because he's so busy in his work. Pero sa dating school na pinapasukan ko ay palagi niya akong hinahatid sundo. Pero dati yun kasi, simula nang lumipat na kami, ay nagbago na siya at di niya na ginagawa ang mga bagay na yun. Anong oras mo nga pala balak umuwi, Max? Tanong sa akin ni Tristan. Why, Tristan, pinapauwi mo na ba ako? Sabi ko, habang tiimbagang na nakatingin sa kanya ngayon. Tinatanong lang naman kita. Maikling sagot nito sa akin. Well, uuwi ako hanggat anong oras ko gustong umuwi. Sabi ko ulit sa kanya. Okay, sabi mo eh. Nag-aalala lang naman kasi ako na baka hinahanap ka na ng asawa mong si Kat ngayon. Walang ganang sabi ni Tristan sa akin. Kaya tiningnan ko lang ito na para bang wala akong pakialam sa sinasabi niya. Wala akong pakialam sa babaeng yon. Kaya nga ako nandito, di ba, para makipagkita kay Kira? Kaya pwede ba tigilan niyo nakakabanggit sa pangalan ng babaeng yon? Kasi mas lalo niyo lang akong iniis. Galit na sabi ko kay Tristan na ngayon nga ay seryosong nakatingin na din sa akin. Tuluyan na nga talagang nilamon ng Kira na yun ang sistema mo, Max. Dahil di ka naman ganyan dati. Because you treat Catalia like a queen before. Talaga palang nag-iba ka na. Marina, sabi ni Tristan. Ano ba talaga ang gusto mong palabasin? Ha? Nakasalanan ko lahat kung bakit nagising na lang ako. Isang araw hindi ko na siya mahal. Galit na sabi ko kay Tristan.